Anpa Ruben Ederay Clio Sr., Grandmaster Ruben Buray Clio Jr., sa 7 Macdom, Dr. Yud Stubar, Captain Capol Jory, General Adriano Constitucion, Dr. Richardson, Engineer David John, Dr. Gigi Daudenex, and Dr. Jet Tomasini. Sa 5 Bungkalis, sa mga ermitanyo, ermitanya, sa Bermuda Triangle, Golden City, Ciudad sa Araw, Birian City, sa 7 kontinente ng karagatan at 1 kontinente ng kalupaan. Sa Medical Division, Underground Medical Division, ITD Doctors, Specialist Doctor, Rex Era Terizo, sa lahat ng mga makapangyarihan na nakikinig, na nagmula pa sa iba't ibang sulok ng daigdig at labas ng daigdig, sa iba't ibang planeta at sa universe. Sa ating pinakamamahal na reyna ng mga maralitan na itinakda ng propesiya ng kalangitan ay walang iba kundi si Queen Helen Abdurrahjak, Elizabeth III, and King Mamay Abdurrahjak, at sa kanilang anak na kambal na walang iba kundi si Sharif Al-Kaiser Muhammad Panulino Abdurrahjak and Sotre Fatima Hapsa Panulino Abdurrahjak. Of course not, sa mga lolo, mga lola, sa pangunguna ng ating ama-alin na aking ama at ng aking ina, Norma. Kay Lolo Aram, kay Lola Akdam, kay Lolo Aksadam. From highest division to lowest division, Divine Division, Masters Division, Aramaican Division. Sa lahat ng mga nandito, kay Bay Edna, sa lahat ng mga kasamahan, kay inyong lahat dito, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyo pong lahat. Magandang gabi po. So ngayon, ito na, no? Sinasabi nila, scammer si Queen. Hindi totoo, claimants. Hindi siya claimants, kasi siya talagang nakalagay sa propesiya na itinakda ng kalangitan. Paano na lang kung walang Queen Helen Abdurrahjak, Elizabeth III, and King Mamay Abdurrahjak? Ha? Ang Philippine Island pinamumugaran na ng mga oligarchs, ng Illuminati, ng kabal, at ng mga siraulong mga politiko. The government caretaker, no authority. Wala nang authority ang gobyerno. Office of the President, no authority. Office of the Vice President, no authority. The Senado, no authority. The Congress, no authority. Korte Suprema, walang authority. Ombudsman, walang authority. DILG, walang authority. Philippine National Police, walang authority. NBI, walang authority. CIDG, walang authority. DepEd, walang authority. Lahat ng ahensya ng gobyerno, wala nang authority dahil tapos na ang hiniram nilang 50 years sa 101 sovereignty. Humingi sila ng palugit na 5 taon dahil sa may mabuting puso ang hari at reyna at ang sultana di Hulo na walang iba kundi ang ating mahal na reyna, pinagbigyan sila ng 5 taon para ayusin ang dapat ayusin, para i-turn over ang posisyon na malinis na sana. Anong ginawa nila nung matapos yung 5 taon na palugit? Humingi na naman sila ng another 5 years. Dahil napakabait ang ating reyna, napakalapad ng kanyang puso, pinagbigyan pa rin sila. So tumakbo ang pamumuno ng caretaker government ng more than 60 years. Anong ginawa nila? Wala silang pakialam sa Philippine Island. Wala silang pakialam sa sambayan ng Pilipino at Pilipina. Wala silang pakialam kung mamatay kayo sa gutom. Ang importante, puno ang bulsa nila. Kaming mga lolo, hindi na kami pumapayag. Ang kalangitan, hindi na pumapayag. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Bukol. Walang personalan. Maraming binigyan ng pagkakataon para
gampanan ang misyon na ito na ibinigay ng kalangitan. Dahil para malaman yung lahat, tapos na ang karapatan ng tao dito sa mundo na ito. Noong 2008, i-declare dyan ng kalangitan na tapos na ang right ng tao sa buong mundo. Wala nang karapatan ng tao. How many century na pinagbigyan ng tao, pero anong ginawa ng mga tao? Inabuso ang unang kalikasan, inabuso ang mundo. Ang masaklap pa nito, yung mga pinagkatiwalaan ng ating mahal na reyna at mahal na hari na instead sana tumulong sa misyon na ito, sila pa ang umaharang at sila pa ang nagtangka sa buhay ng ating mahal na reyna at ng ating mahal na hari. Ang grasya, matagal na sanang dumaloy ito. Pero sila ang umaharang. The Philippine Island, the chosen land. Tatanungin ko kayo ngayon ng direktahan. You are chosen people? O you are not chosen people? Yes, we are chosen people. Yes, totoong chosen people kayo. Kung sumama kayo sa laban ng mahal na reyna. Yes. Tama ka. Sama kami. Huwag niyong hintayin na dumating ang oras na magpakilala ang dakilang may likha ng lahat. Natanungin kayo isa-isa, ano ba ang nagawa nyo sa bayan nyo? Ano ba ang nagawa nyo sa bansa nyo? Ano ba ang nagawa nyo sa mundo? Ano ba ang nagawa nyo sa mga sarili nyo? Kasi ang the real chosen people of God, may disiplina sa sarili at nagpakabanal sa sarili at magpakumbaba at tumutulong sa kanyang kapwa na walang hinihinging kapalit. Tama ba? Tama. So ngayon, ito wala nang tago-tago. Pinulong ako dito. Pinahirapan ako dito. I shall return. Dito ako sinintinsyahan. Kaya ngayon, nakabalik ako. Ngayon nakabalik ako. This is Raha Sulaiman Baginda Muhammad Ali Abdurrajak. Kailanman ay hindi ako namatay. Ha? Ilinibing nila ako, yung nicho, ginawan ako ng nicho, kinadinahan pa. Ngayon, kahit tingnan nyo yung nicho, wala akong buto doon, kaya I'm alive. Tagal akong nanahimik, matagal akong nagmasid. Hindi ako papayag na ang itinakda ng kalangitan na apo ng mga lolo, mga palangga sa lolo, ay apak-apakan lang ng ganon. Ngayon, ang promotor talaga sa kaguluhan na to at ang utak sa mga politiko na to na nasa likuran, ikaw, Renato Clemente, umayos ka na. Ikaw, Prince Joey, Pilota, Odilon Puga. More than 1 year na, Odilon Puga. Anong ginawa mo? Pinagkatiwalaan ka ng mga account ng Reyna. Pero anong ginawa mo? Hinapastangan mo. 7 account ang ibinalik nyo. 5 account lang. Kulang-kulang pa. Saan nyo ilinagay? Ang inihingi ng mahal na Reyna ay magtrabaho kayo para sa sambayanan, hindi para maging traidor. Naturingan kayong mga Pilipino, mga Pilipina, pero sa sariling bayan nyo at sa sariling bansa nyo, wala kayong pagmamalasakit. Dahil nagpasilaw kayo sa kinang ng pera. Nagbigay na ako ng mensahe sa United Nations. Ang sabi ko, this is Raha Sulaiman Baginda Muhammad Ali Abdurrajak, the owner. Ang order ko, all elders sa United Nations, report immediately to Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. All United Nations, report immediately to Queen Helen Abdurrajak Elizabeth III. Pero hindi kayo sumusunod.
Humingi lang ng address ang mahal na Reyna. Inalabas nyo na lumipad kagad ang United Nations, bumalik ng New York, United Nations. Hindi nyo ilinagay ang opisina sa Iloilo dahil pumunta kami doon mismo. Ngayon, magdrama-drama pa kayo ng hospital. Hinihingi namin yung location ng hospital, di nyo maibigay na dapat dalawin kayo namin. Hindi na kayo naawa sa mga tao na ang binibigay sa inyong grasya, pinaghirapan, pinagpawisan, buhis ang buhay. Ang kakapal naman ng mukha nyo. Tama na ang panluloko nyo sa mga tao. Tama na ang pang-aapak nyo kay Queen. Tama na ang pagmamaliit nyo sa Reyna na itinakda ng kalangitan. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, na instead na i-proclaim nyo to bilang Reyna sa buong mundo, at paupuin sa Malacanang, anong ginawa nyo? Ang Malacanang mismo, binaboy nyo. Ang Bangko Sentral, binaboy nyo. Ngayon, wala kaming pinahihintulutan na mag-iimprenta ng pera. All polymer, take. Sa polymer pa lang, pinakita nyo na ng mga animal kayong mga politiko. Biro nyo, ilagay nyo, agila. Wala na kayong respeto sa mga taong banal. Kakagigil kayo talaga. Sabi nyo, kayo mag-iimprenta. Wala kayong karapatan mag-iimprenta dahil ang mag-iimprenta mismo, ang mga lolo. Dahil ang plate, ang ink, ang papel, sa new currency ay nihanda na ng mga lolo. At balik tayo sa source of origin. At pag lumabas ang new currency, ito ang pera na pinakamataas ang value sa buong mundo. Kayong Russia, kayong Japan, kayong Canada, o anumang mga bansa, gusto ko sa inyong linawin, kayo lahat may utang sa sultanato ng Sulu ng Philippine Island. Lahat kayo ngayong mga bansa, illegal na ang pamamalakad ninyo. Dahil kailangan nyo mag-reports kay Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III para mag-renew kayo ng authority ninyo. Kung hindi kayo magre-renew, wala kayong karapatan na mag-imprenta ng pera dahil ang pagbibigay ng kapahintulutan nasa Reyna, nasa Sultana de Jolo, the governor. Respect the Queen of Philippine Island. Yes. Kayo lahat ng mga politiko, bumaba na kayo. Dahil illegal na kayo. Di na kayo nahiya. Binaboy nyo ang Philippine Island. Pagdating na ng eleksyon, nagkakandara pa kayo, giba-gibain yung mga kalsada, kahit matino pa yung kalsada. Bakit? Wala kayong pakialam kung maghirap ang sambayanan. Wala kayong malasakit sa inyo kapwa Pilipino. Dahil kayong mga politiko, mabibilang lang ang matino sa inyo. Ang lakas ng loob niyong kopyahin si Queen. Buhay ako, Nara Sulaiman, ang magiting na mandirigma ng kalangitan. Hindi kayo naming hahayaan na magpatuloy ang mga kawalang hiyaan nyo. Tutuldukan namin ito. Kung anong gusto nyo, dahil wala kayong respeto, papipiliin ko kayo kung anong gusto nyong digmaan. Digmaan sa kahanginan, o digmaan sa kalupaan, o digmaan sa katubigan, o digmaan sa karagatan. Pumili kayong mga animal kayo. Sinagad nyo na kami. Sinampulang kayo namin na pinaputok ang isang bulkan, ang Canlaon Bulkan. Pag hindi pa rin kayo umupo sa Reyna na itinakda namin,
Lahat ng bulkan pasasabugin na namin. Huwag nyo talaga kaming sagarin dahil puno na ang salop. Ikaw, Sara Duterte, ang lakas ng loob mo na magpanggap na Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Ikaw, Lene Robredo, napakalakas ng loob mo na magpanggap na Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Di ka na nahiya sa balat mo. Ikaw din, Gloria Macapagal Arroyo, ang lakas ng loob mo na magpanggap na Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Ikaw, Lisa Araneta, ang kapal na mukha mo. Ginamit mo pa rin ang pangalang Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Di na kayo nahiya. Ikaw, Amy Marcos, napakalakas ng loob mo mag-ikot-ikot. At ikaw, kinupya mo ang pangalan ng Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Bakit nyo ginagamit ang pangalan kung ito ay Clemens? Ibig sabihin, pinatunayan nyo lang. Pinatunayan nyo lang na hindi ito Clemens. Ang lalakas ng loob nyo pumunta ng Iloilo, mag-withdraw ng pera, kapirahan, pera ng mga lolo, pera ng heritage account. Galing sa mother account. Na ang grasya na yan, itinakda ng kalangitan para sa mga taong na nagsakripisyo sa mahabang panahon. Mga taong naniwalang may Diyos. Di na kayo nahiya sa tunay na may-ari ng mundo. Ngayon, kayo dito. Kung sino ang hindi naniniwala kay Queen, maluwang, umalis na kayo. Lahat kami naniwala po. Kasi ang grasya na yan, napakasagrado. Ilinaan yan doon sa mga taong karapat-dapat sa grasya na ito. Kayong yuin dyan sa Iloilo, huwag niyong hintayin na banggitin ko ang pangalan mo. Kay sobra ka na. Sasabihan mo pang magmumulta ang reyna? Magmumulta ang may-ari. Pinaglululuko nyo na ang reyna at hari at ang mga tao. Sipin nyo yung mga tao mangungutang para makapagbigay lang sa mahal na reyna. Para may pagpatuloy itong misyon na ito at matapos at maibigay na ang grasya sa mga tao. Pero kayo mismong yuin ang naghaharang. Ang totoong United Nation, ang namumuno ay walang iba kundi si Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Yeah. At ang may-ari din ng World Bank, si Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Lahat ng Bangko Sentral sa iba't ibang bansa, ang nagmamay-ari lang naman ay ang inyong inapak-apakan ng reyna ng mga maralita. Tapos yung mga nakatago pang mga kayamanan, pakikialaman nyo, nasa pangalan niya ng Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III lahat. Sasabihin nyo na hindi tunay. Kung saan nakatayo ang Lolo Aksadam, kung saan nakatayo ang Raha Sulaiman, yon ang totoong reyna ng Philippine Island. Walang iba, kundi si Queen Helen. Ngayon, nandito ang grasya. Andyan ang tseke. Tseke ng lolo at tseke ng mahal na reyna. Doon sa Amana Islamic Bank. Ang naka-deposit na pera doon, kwadron. Hindi nyo yun kaya ubusin. Pinagkatiwala namin sa aming pinakamamahal na apo. Siya ang bahalang mag-distribute pagdating ng oras. Siya na lang maglagay kung magkanong account, magkanong pera ang ilalagay niya, kung trillion. Kung dito kayo, padalhan kayo ng trillion. Anytime, anywhere, pwede kasi nandyan na ang cheque. Kaya lang, mayroon tayong dapat ayusin. I'm sorry, my Queen. Ayaw ko na sinasaktan at dinudurog kanila. Tama na ang ilang taon ng pakahirap ka. Nandito kami ng mga lolo na ipaglalabang ka namin. Kawawa yung mga taong yan, no? Hindi ako pupunta sa lugar na to.
kung hindi kayo tao ng Diyos. Yes. Kung hindi kayo tao ng Diyos, hindi ako mag-aaksaya ng oras dito. Thank you. Kaya kayong binigyan ng misyon ng mahal na Reyna. Umayos kayo. Gawin nyo ng tama ang misyon. Hindi yung namamangka kayo sa 3 ilog. Ikaw puga, umayos ka. Ibalik mo lahat. Yung kinuha nyong mga account, saan nyo yan dinala? Hindi na kayo nahiya. Pangalan ni Queen, pinakialaman nyo. Na ang yaman na yan, ilinaan sa mga tao na nagsasakripisyo. Mga tao na naniwala sa misyon ni Queen. Kayong umaharang. Ikaw, General Perment, umayos ka. Kasi ikaw ang nagpapatakbo ng Philippine Island na wala ng authority. Dahil ang Bongbong Marcos nyo, peke. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay hindi totoong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kundi ang tunay niyang pangalan, Demetrio Garcia Bundok. Pinaglululuko nyo ang sambayanan. Pinaglululuko nyo ang buong mundo. Hindi na kayo nahiya. Babuyin nyo pa ang Central Bank. Hindi na kayo nahiya. Tapos namumudbud kayo ng pera, peke pa. Nag-imprinta pa kayo uli at ipinakalat nyo sa buong Pilipinas na kami ang may-ari, kami ang may authorize. Ang mayroon talagang authorize at totoong signature ay walang iba kundi si Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Siya lang ang may authority at ang kanyang mga nasasakupan na nagpasilong sa Maharlika Kingdom of God. Kaya nga tinawag na Maharlika Kingdom of God Empire ng Sulu. Dahil ang Diyos, ang kaharian ng Diyos ibinaba na dito sa lupa. Dahil hindi na pwedeng masunod ang tao, tapos na ang time ng tao. Time na ngayon ng mga makapangyarihan. Ngayon, ang kakapal ng mga mukha nyo, mga politician, na nagpasakop kayo sa kabal, sa mga Illuminati, hindi nyo pinahalagaan ang inyong bayan, ang inyong bansa. Tapos harang-harangan nyo pa ang aming itinakda para siya ang magsaayos. At least yung mga mahihirap, guminhawa ang buhay. Ngayon, sa ayaw at sa gusto nyo, di nyo kami mapipigilan. Dahil ang kailangan ng Philippine Island, absolute monarchy. No election. Hindi ko nahabaan kasi talaga nanggigigil ako. Ibalik ko kayo sa ating butihing reyna ng Federal Republic of Lupasog, Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Maraming salamat, Lolo. At welcome sa ating programa. Pagpasensyahan nyo na dahil hindi na mapigilan ng Lolo dahil marami siyang nakalap na ebidensya sa paglibot, sa pag-imbestiga at hindi lamang iyan dahil hawak ng mga Lolo ang tinatawag na otoridad pagdating sa kapirahan. Lahat kayo na namensyon ng Lolo Aksadam, sana maintindihan niyo ako. Matagal akong nagtatakip, matagal akong nananahimik. Subalit sila ang may mata na nakakakita, tagus-tagusan at hindi na nila kayang tingnan ang paghihirap ni Queen at ng mga tao. Ngayon, ang hiling ko lang sa lahat, tapusin natin ang misyon. Sila na binigyan ng otoridad, may kanya-kanya tayong gaganapin. Intayin ko kayo lahat sa dulo. Pero isa lang ang aking hiling.
Itama ang pagkakamali. Dahil alam ko rin na kahit anong gawin ninyo, mananalo pa rin ang Divino Gobyerno. Kung nagpangalan si Lolo dahil nasasaktan, hindi lamang siya, kundi ang lahat ng mga lolo na tumayo sa likuran ko. Ilalo na ang mga lola na siyang nagpuprotekta sa katawang lupa na ito. Ngayon, alam ko na masaktan kayo. Pero nandito ako dahil ang labanan na ito, physical, material, divine, spiritual. Ako ang gumaganap sa spiritual, material, at sa spiritual, divine. And si Lolo, dito nakapwesto sa divine rule. Silang nagbigay ng otoridad sa akin. Kaya, kung manalita sila dahil kayo, wala kayong tiwala at wala kayong paniniwala at minsan hindi nyo pinakita ang angkop na respeto para sa kanya. Ngayong hawak niya maraming ebidensya. Kumbaga, mapipigilan niya ba yung kanyang puso at damdamin na mag-react? Hindi. Dahil hawak niya ang ebidensya. Ito ang rason bakit ako nagbabaybay. Kasi ang hirap. 10 taon, 15 years, ang pagtakip ko, ang pagbigay ko sa inyo ng pakraan, na tumino kayo. E ngayon, naipataw ng Lolo ang Rule 36. Hindi ko mapigilan, ebidensya to ebidensya. Kaya nakiusap si Lolo na itama ang pagkakamali. May paraan malalaman ang katotohanan. Kaya hinihingi ko sa inyo, ibigay nyo ang inyong tinatagong karapatan at tinatagong ebidensya, tinatagong kaparaanan. Dahil ako ay talagang tinrabaho na ng buong mundo ang pagpataw ng corona bilang isang apo ng imperyo ng China at imperyo ng Lupasog Empire. Hindi ko na yan mapigilan. Kaya kami nagbabaybay sa lahat ng bulkan. Tama yung sabi ni Lolo, nung kinailangan na paputukin ang laon, isang hiling lamang at ayaw ko nang humiling muli. Kasi ayaw ko rin na mas marami ang problema. Ngayon na nag-declare ang spiritual divine. Ako naman ang magdi-declare as physical government, political and military governance. Follow absolute monarchy and no election. If you will continue, then I will close the valves na hindi kayo makinabang sa pera na inilaan ng Divino Gobyerno. Physical, material. Nasabi ni Lolo Apps, ang blue plate, ang ink, at ang papel wala sa inyo dahil iyan ay pag-aari ng Lolo Rizal na siya namumugal sa katauhan ng ating mga. Kaya nga, pasalamat ako, binigyan mo rin ako ng pagkakataon. Kaya, dito makita ninyo, nakikiusap ako sa lahat ng mga na-mention, mag-usap tayo. Ang bugso ng pusok damdamin sa pagpapahirap dahil nilagay ninyo ako sa alanganin. Ngayon nalaman ko mula Amerika, mula sa Malaysia, na sinasabi ninyo ako'y nakakulong, ako'y nagtatago, ako'y patay dahil ayaw ninyo ipakilala ang totoong may-ari ng katawan at DNA na totoong Maria Helen Panulino Abdurrajak na isang reyna ng Maharlika Kingdom of God. Now, kung sino man yan ang gustong gumawa ng kasamaan, ituloy nyo lang. Basta, hindi na ako ditipapa ulit sa inyo dahil ang timbangan ng aking pinakamamahal na lola ay naipataw na. Kaya nga, dito
hindi ninyo mapipigilan ang galit ng isang ama para sa anak, para sa apo. Kaya nga, deklarasyon lang ang kailangan para maipalabas lang. Yun ang hiningi ng mga lolo mula sa bulkan ng Pinatubo, sa bulkan ng Taal, sa bulkan ng Mayon, at sa bulkan ng Kanlaon. Ngayon, pupunta ako sa isang bulkan na napakalaki. Dumaan ako sa karagatan, sa katagong lihim na bulkan na mas malaki sa ilalim ng karagatan. Ngayon, pupuntahan ko pa ang isang pinakamalaking bulkan na siyang nagtatago ng lihim ng Black Fatima. Kaya walang nakakaalam kung ano yung mga kahilingan ng Diyos Ama, ng Allah, ng Nini Buddha, lahat ito. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Wala nang halaga ang lahat ng account. Kahit mismo sa pangalan ko. Dahil ibinalik na iyan sa mother account. Ngayon, pakiusap sa United Nations. Lahat ito pag-usapan sa tamang pamamaraan. Oo, meron kayong understanding, meron kayong pamamaraan. Intindihin niyo rin ang lolo. Dahil ang katawang lupa at ang katawang espiritu, iyan ay kinakailangang ibalanse. Masaktan kayo? Tingnan niyo si Queen, kung paano kasakit ang likod, magbaybay ng kabukiran, magbaybay ng karagatan, ng kapatagan, para lang maabot ang katulad nila na nagsusumidhi na makamit na ang tunay na grasya. Tama? Napagkamalan pa tayong scammer. Napagkamalan pa tayong manloloko. Kaya hiling ko sa United Nations New York, ng Netherlands, intayin niyo po dahil may mga binigay na ng mga sulat from Netherlands. Lahat ito iniipon ko lang. Kaya yung otoridad na binigay ko sa inyo, please ayusin ninyo. Nagsalita ang lolo bilang isang ama, bilang isang nakakataas na may-ari ng otoridad ng buong mundo. Ako pa rin, palangga ko kamutanan. Walay bilinay, walay pwede magsulti nga kita dili maoy tuod. Kasi ang trabaho ko, dokumentado, silyado, aprobado ng mga lolo mula pa sa 7 kontinente ng karagatan at sa lahat ng kontinente ng kalupaan. Kaya, hindi ako mag-iba-iba pa dahil walang nakakatago sa mata ng divino gobyerno. Kaya kayong naglilihim sa akin, kaya kayong nagsasabi ng hindi totoo, nalalaman ko po dahil may tumatawag ako na buhay na mga espiritual may katawan na siyala ang nagre-report sa akin. Nakita ninyo na lahat ng records kayang hugutin ng divine government. Hinuhugot namin ang mga papeles. Kaya nabawi namin yung nilalakad ng mga claimants na sultan, ng maharlika, ng lupasog na ginamit nila, ng TVM, LSM, lahat yung mga ginagamit ng mga papeles, ibinalik sa ating royal family sa Lupasog Empire. Lolo, salamat. At least, alam ko na mabigat ang mga binitawan mo. Alam ko may puso ka pa rin. Ang isipin mo na lang, lahat itong mandamos na binigay ko sa kanila, aayusin ko pa rin, Lolo. Alang-alang sa tunay na pagkakaisa. Dato Puga, sinabi ko sa iyo, nag-aantay ako. Lahat kayong nasa United Nations, nag-aantay ako. Kaso lang, hindi ko mapigilan dahil marami ng ebidensya na kalap sa pagbaybay ko sa bawat mga liderato natin. Kung sino ang gumagawa ng hindi maganda at gumagawa ng labag sa kautusan ng divino gobyerno. Ngayon, kayo, hirap tayo dahil totoo kagagawan nila. Pero ako hindi napapayag. Kapag nakuha ko na ang gusto ko sa kautusan ng Diyos Ama, wala nang patawad. Ni minsan
Pipikit mata na ako at hindi na ako lilingon kung sino ang nagkasala. Tapos na ang pagdipa ko sa inyo. Pero kung kinakailangan husgahan kayo, bahala na ang Divino Gobyerno, ang sovereign judges ng ating sovereign court sa Lupasog Empire. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. At ito ay magbibigay sa inyo. Spread the good news. No election. If Sara will come here, kahit sino pa sila, ito lang ang sabihin nyo. Meron na po kaming desisyon sa puso namin. Ituloy nyo lang ang gusto nyo. Sinabi ninyo na may karapatan kayo. Wala na akong